Paano kung sabi ni Tiamin na lahat sila ay pupunta, ano isasagot mo? Kuya Roel, Yes, magandang araw. congratulations, lumit ng tiyan mo. Ayan, ako budat pa rin. Kailan ako liliit. Ayan. Opo, maraming salamat po. Thank you to kasi Magkatanong yung mga sekreto, ay magtatanong ano ba sekreto mo sa pagliit ng tiyan mo? yun po, thank you do kasi tinuruan niya ako paano kumain talaga. So ang ginagawa ko po mga amigo ay nagtuturo ako ng Ozempic. And then syempre, nag-ano po tayo, nag-exercise po natin daily. Tapos, ang inspirasyon mo si Papa. Ang inspiration ko ay si Papa Dudu. Dear Papa. Aba nung nakaraan Lahat naman siya mo ako pag nakita niyo si Papa Dudut dati ng personal, Laki ng tiyan mo dati. parang si Mama Nina. Mama Nina version si Papa Dudut. Abay sabi ko, naku, si Papa Dudut ka ako ang tabat nung minesis ko minsan habang siya naka-live. Sabi ba naman niya ano daw ba ang dahilan ng pagpayat niya? Siyempre, pinakinggan ko lahat. Tapos di ako nakatest minesis ko. Sabi ko dito, Papa Dudut, shoutout mo naman ako, ganyan, ganyan. Ano ba yung nangyari sa'yo? Ba't pumayat ka? Sabi niya, exercise lang. Sabi, diet Ang daw. malagyan namin kasi ito. Gano'n, sabi ba naman? Parang hindi ako naniniwala na gano'n na exercise lang basta-basta. Diba? Abay, napakahirap magpa-exercise Yeah. tapos pagkayari yung pagkain masarap na kasanayan mo kumakain. Kaya nagtanong ko sa doktor, Dok, ano ba ang pinaka-madaling paraan para pumayat? Sabi gano'n. Pero mayroong mas si Mami, mayroon din itong si Mami mas pumayat din si Mami. Ayan si Mami. Mami, anong sikreto mo? Ba't pumapayat ka? Suya. Si Mami dati mataba si Mami, ngayon pumapayat na si Mami. Si Mami, si Lola Eden, ang sekreto niyan, alam ginawa kong diklat ng ipapakain sa kanya, sabi niya, suya ako. Susuya Ganun ako. pala, ganun sikreto mo, Mami, na para pumayat. Yan pa sikreto ni Mami eh. Kaya nga, lagi siya nasusuya. Yun nga po sa totoo lang mga amigo. Sabi ko kung kaya ni Papa Dudut, kaya ko rin. Aba, nag-ano ko. Tapos kasi pag nag-ano ka ng Ozempic, talagang wala kang ganong kumain. Pero kumakain ka naman. Kaya lang, ang pinaka-okay doon is uminom ka ng maraming tubig. Lagi. Uminom na maraming tubig at saka medyo right now pero medyo may mahilo-hilo ganun. Pagka feeling ko kasi like kahapon, ang kain ko lang, kumain ako kahapon ng tanghali and then ang gabi, wala na. Prutas lang. Tapos ang umaga hilong-hilo ako. Parang as ano ng pakiramdam ko. Hindi naman hilong-hilo, parang mahina katawan ko. So nagkumain ako ng saba ng saging and then afternoon, yun na. Tapos pagkayari kumain kami ng lunch kay bedroom. Tapos yun, mamayang gabi, ang kakain ko na lang prutas or kahit anong basta hindi ako magra-rice ganun. So maraming salamat sa Lord kasi pumayat na ako. Yun ang aking ano. Okay, tapusin na muna natin yung pagpapayat. So tapos na. So ngayon may katanungan naman ako ulit sa'yo. Ayan ka na naman! Panginginig mo na naman yung lamang ko. Makatanong. Ngayon, dati nanginginig ka, ngayon kakabahan ka na. Kakabahan ako. Sige, tanong mo na yung tanong matapos tayo. So, ang unang katanungan nito, simple lang to. Kasi kailangan lang to ng deep answer. Ano? Na kailangan may paliwanag mabuti para maintindihan ka ng mga manonood. So, ang katanungan natin is, unang tanong is, pupunta ka ba dyan? Hindi. Ano ang natutunan mo sa pagkakaibigan ninyo ni Tia Mame sa isang Si Chama Minantang po topic natin. sa isang nanay? Ano naman? Ano na? Ano? Natutunan mo sa pagkaibigan ninyo ni TM sa isang bilang nanay as a mother, ano naman ang natutunan mo? Ano natutunan kay Chamame? Natutunan ko kay Chamame sa totoo lang. Number one is respect. Alam niya kung paano marumispeto sa kapwa. Kung paano niya lalo sa family natin. Yon. Pangalawa, siguro natutunan kay Chamame, wag i-spoil yung mga bata. Number 3, pagtrabahuin din yung mga bata. Wag lang pakainin ng pakainin. Number 4, yun nga, number 4, siguro, di ba may numbering pa ako, kabisado. Kabisado yung mga isasagot. Ayun. Number 4,
natutunan, ano ba? Ang pinaka siguro yung natutunan kay Chamame ay marunong makontento. Oo, kasi kung ano ibigay mo kay Chamame, masaya na siya. Oh, yun. Number 5, wag mag-demand. Never mag-demand. Never siya nag-demand sa akin sa mga binibigay natin. Ano nga ako masyadong sabi Chamame, sabi niya, never ako yung umiyak siya. O yung iyak na iyak si Chamame Bedjun, alam mo ba yun, nung time na natin sa Pilipinas, natatandaan ko yung kausap ko siya, hindi ako nakakibo. Sabi niya sa akin, never ako nag-demand sa'yo. Sabi niya, ganon ang eksena, sabi niya, never ako nag-demand sa'yo, pero sana konting respeto naman. Ganon yung salita niya sa akin. So bago matapos itong paliwanag mo sa unang question, umabot na ng 5 minutes. Ay nako, sige. So pangalawang question na tayo. Siguro pwede mo na ilagay sa live mo na lang yung ibang mga yung mga hindi masagot, ma-tackle dito, ilagay mo sa live mo na lang yung sige, next. content. So pangalawang tanong, sa pagbalik ba ni Chamame, ano ang in-expect mo sa kanya? Bagong Chamame. Yes, ang in-expect ko sa kanya ay bagong Chamame. Na kung saan ay mas magiging mabait at mas susunod sa mga yung dating makaluma magiging open-minded na siya, ganon. Sa mga nangyayari sa mundo na, for example, sa school dapat ganito ang gawin ng mga bata, hindi na siya magre-react doon, tayo na ang bahala doon kung ano man. Kasi isa lang yung sinabi ni Chamame sa akin na nagpa-realize sa akin na parang okay na siya sa lahat kung ano man yung mangyayari sa Pilipinas. Yung sabi niya sa akin, bahala ka na sa mga anak ko dahil ang mga anak ko ay kinikilala kang tatay ng mga yan. So yun, parang ipapaubayan na niya sa Diyos lahat ng mga mangyayari sa mga bata rito dahil kasama ako. Dahil ngayon Ibig sabihin, ngayon may tiwala na sa iyo. May tiwala na. Pero sila pagkaroon ko naman sa kanya, Chamame, may tiwala ka ba sa akin? Oo, may tiwala naman ako sa iyo, ganun. Pero hindi ko lang gets talaga kung bakit sila umuwi that time. Oo. Tapos, di na masyadong, kung dati Bolga, siguro may mga i-content ka na mga kailangan na sigurong wag nang i-content, di ba? Meron din na yung siguro yun yung di ba alam mo na noon may natutunan ka sa kanya na wag dapat lahat yung content sa isang bagay. Sila is mga personal na mga bagay. Siguro hindi masyadong limited na yon mga content mo regarding doon. Kailangan na kasi yun pinaka the best is yung okay pa rin yung buhay. Tapos ang pinaka the best yung may permiso. May permiso. Kakasabi mo si Chamame kung gusto mo ganitong content, mga gano'n. Yan. Okay, bagay sabihin natin sa mga samadlang people, yung ganito. Kailangan talaga kausapin mo siya. Yun yung sabi ni Chamame na yung parang mag-respect naman kung okay or hindi. Pero dati naman gano'n naman. Kasi ang paliwanag mo sa kanya, di ba ang topic natin ngayon, explain mo sa kanya yung topic natin ngayon dito. So para magkaroon tayo para hindi magkaroon ng misunderstanding. Regarding sa vlog yan, sa vlog yan. Sa vlog yan. So the next question is, ano ang pagkakamali na ginawa mo kay TM na hindi alam ng viewers? Mayroon ba? Pagkakamali na ginawa ko kay Chamame na hindi alam ng mga viewers? Pagkakamali. Meron ka bang ginawang mali? Meron, syempre. Hindi naman pwedeng ako lang, si Chamame lang ay may mali. Natural ako din may mali. Siguro yung libawan na... Ba't ako sumasagot? Di ba ako dapat yun? Wala, naisip ko lang kasi diba yung hindi pagkapaalam sa kanya. Oo. Siguro dapat baguhin natin. Dapat tanong. So, yung baka minsan nag-direct to the content na kagad na wala. Pero nang huli man din yun, hindi na nagpaalam na yun. Nung nagpaalam kasi karon na. Pinaka the best is pag magba-vlog talaga, dapat naka-prepare. Hindi yung talagang yung talagang... Pero yung mga vlog na mga on the spot gaya ng pamamalingki, normal na po yun. Hindi na kailangan na. Sabi mamalingki tayo Chamame ng mga isda kung mga pag-market natin. Okay lang, walang problema yun. Pagdating sa content yan, pero yung tanong mo kasi sa akin is yung mga yung nagawa ko kay Chamame na pagkakamali na hindi ng mga viewers. Ang nakikita ko dyan, alam nyo kung yung siguro dahil mataas ang aking blood pressure, lagi akong high blood. Laging tumataas yung boses ko. Same with Chamame na tumataas din ang boses niya na high blood din siya. So siguro yun. Yung minsan pag nagalit ako, minsan hindi ko na naiisip ko ano yung mga sasabihin ko. Na nakaka-hurt. Yun. Minsan sasabi ko, ano ba Chamame? Ganyan. Bakit ganyan? Ganon.
mahaba pasensya ko, pero pagka talaga tumaas yung dugo ko, hindi ko na makontrol yung sarili Kasi ko. nga high blood ka nga, High kaya blood kailangan ako. nag-inom ka ng gamot. Pero ang maganda naman kasi, napag-uusapan lagi. Mm. Next, So ang next katanungan, sino mas matimbang sa mga anak ni TM para sa iyo? matimbang. Sino yung matimbang sa puso mo na anak ni TM? Yung parang mas malapit ka, alam kung sagutin na kita, alam kung sino. Matimbang. Siguro si Miss Iwan ko din. Matimbang. Or parehas lang yung pa mo. Hindi pare-parehas na naman, pero kasi So, para parehas lang, pero may ganun ba? Merong si Amir ang ano ko eh. Si Misma kasi tahimik na. Ganun. Okay lang. Papalang dalaga siya, nakita yung Oo, pansin mo. nagtitahimik kasi Siya misma. habang dumadalaga. Oo, pero Si Amir kasi sweet. si Amir kasi sweet. Oo. Sweet si Amir. Oo. Ganun si Amir. Tapos, Sweet. nakipaglaro sa mga anak mo. Oo, tapos Nakipagkaibigan sa mga anak mo. So, Oo. very friendly siya na wala siya. Tapos, naka-smile lang siya. naka-smile lang siya lagi, ganoon. Tapos may time din na seryoso siya minsan. Minsan, Parang seryoso talaga siya. Seryoso. Lalo pagpunta natin sa Isabel, Isabel Lake, kinakausap ko yung dalawa, seryoso si Amir. Alam mo, lagi si Amir ang komedyante, pero parang seryoso talaga siya. Oo. Tapos lagi kasi siyang naka-smile. Tapos nakikinig. Nakikinig si Amir. Pag sinabi kong hindi pwede, kakamot lang siya ng ulo, gano'n. Oo. Kaya si Miss matahimik lang kasi talaga. Oo. Seryoso mo, dati makpa siya, habang lumalaki siya, Habang lumalaki, dadalaga, dadalaga. naging mature din isip niya. Oo, Siyempre ganun. nakita pa siya, naging curious na sa kanyang sarili. Tapos isang bagay na nagusto. Conscious pala. Isang bagay na gusto kong kay Amir, alam mo sabi niya. Sabi niya, marami nagsasabi sa akin na ginagawa mo lang kaming content at hindi mo kami mahal. Sabi, merong nag-message sa kanya gano'n. Na parang nagbina-vlog mo lang kami para pagkakitaan. Alam mo sabi ni Amir? Wala akong pakialam, no me importa. Sabi niya, wala akong pakialam. Dahil lahat ng ginagastos namin sa Pilipinas ay nagmumula sa pagtatrabaho mo, sa pagbablog mo. Yan ang sabi ni Amir. Doon yun ang hindi ko makakalimutan talaga sinabi, pati rin si Misma. Sabi niya, no me importa kung ano pa yung sasabihin ng ibang tao. Dahil at ang ginagawa mo is para sa pag-aaral namin. Ganun siya katapang magsalita sa na diretsahan kami sasabihin. Hindi yung sasabihin na ayoko. Pag nagbablog kami, alam niya na. Siya nga yung, parang siya yung male version niya, ni Tia Mami. Tatanungin ko nga si Mami. Mami, kilala po Mami si Tia Mami? Nakita mo na yun? Nakilala pa rin Mami. Yung mga anak niya Mami, nakita mo na rin ano? Tanong mo kung sino mga anak. May kilala ka ba anak? Anong kilala mo? Sila mismo. Si Sino Mami. pa? Sino pa? Si Amir. Sino pa? Misma, sino pa? Sophie. Si So. Sino pa? Nakalimutan. Vivian. Oo, si Vivian. Kilala pa ni Lola Ede. Kasi camera. Sa'yo. Okay, next. Ang last question, Rowell, ito na yung panglasa. Kasi medyo malapit na tayo sa ating paroroonan. Ang ating uling katanungan, bago tayo ay magtapos, ay... Ito. Paano kung sabi ni Tiamin na lahat sila ay pupunta, ano isasagot mo? Ano ba yan? Yan, Paano ba last sinabi question. And Tingin ko naman hindi Paalam ka na naman natapos tingin na. ko hindi magdidiman si Chamami about diyan kasi sabi naman niya sa akin kung ano lang yung kakayanan mo, yun lang, sabi naman niya. Pero pag if ever nagawin ni sabihin ni Chamami na lahat kami pupunta, sasabihin ko na sa kanya ganito, sige Chamami, walang problema pero bigyan mo muna ako ng mga isang taon pa, ng time pa para lahat kayo magsama-sama dito. Pag sinabi ni Chamami yun na ganoon, yun ang sasabi ko sa kanya, sige, pagtatrabahuhan ko muna lahat-lahat. Aayusin ko lahat-lahat. Bigyan mo ako ng time para lahat kayo bumalik dito sa Pilipinas. Sabi ko, kailangan ko magtrabaho, kailangan ko mag-work hard. Kasi yung, akala kasi nila yung sinasahod sa YouTube, enough na yon para sa pambili ng ticket nila. Kulang pa yun. Kulang pa yun. So, sasabihin ko, Sabihin mo kailangan kasi ko na to, mag-work hard sa pag-construction, kailangan ko mag-work hard sa pag-vlog, sa lahat ng aspeto para ma-provide ko lahat yun. Oo, yun. Yun ang, yun yung gusto ko, yun yung sasabihin ko sa kanya. Pagka gusto niya na lahat sila. Tapos sa pamasahe, hindi lang 1,000, 100,000. 100,000 100,000 pamasahe. halos milyon ang uubusin sa kanila. Diba? So, bago kitain yun, katakot-takot na pag-iipon yung gagawin. So, akala nila, kayang-kayang kitain agad yun sa
pagbablog. Hindi nila alam na hindi ganoon ang buhay sa vlogging. So, yun po Yun mga amigo. Ay naku, maraming salamat kay Benjo sa mga tanong mo. Alam mo ngayon ko lang nakita ng galing mo pala magtanong. Hindi ko alam pa paano mo inuhugot yung mga yan. Siyempre may mga hutay yung pinagdadaanan. Yung mga kwa natin, yung mga Oo, yun yung mga... inuhugutan, yung mga experience natin na mga nangyayari sa atin in the past, yung mga nangyayari sa buhay ko, yun ang mga inuhugutan ko. Kaya minsan nakita nyo yung word of wisdom na maririnig ko sa aking bibig ay galing kay God. Bukas ay nasa ano ka nasa. Bukas nasa kwa tayo, nasa garden. So ayan po mga amigo, thank you so much po. Maraming salamat sa mga question billion. At talagang natuwa ako ngayong araw. At maraming salamat sa walang sawa niyo pong suporta. At welcome back, Family Matinga. Titingnan natin kung ano yung sasagutin siya mamay. Kung gusto ba niya na magsabay-sabay sila lahat, pero hindi pa ngayon, or sila Amir muna at saka sila Misma, and then ngayon, o di ba? Ngayong malapit na natin silang makasama pagka ganun. Tanong, pwede ko naman din yun pwede ako magtanong sa kanya kung talagang gusto niya talaga mag-stay sa Pilipinas, di ba? Wala namang masama, pero bigyan niya ako ng time. O, dahil sabi ko nga sa inyo, kung love natin ang mga Pilipino din sa Pilipinas, syempre love din natin sila kasi doon niyo po kami nakilala. So, thank you at mapagpalang araw po sa ating lahat. God bless.